at magpapapicture ka. Ayan oh, na parang ikaw ay nililitsyon, 'di ba? Tapos ayan si lechon, tatanggalin po yung letter T na yan. Walang kayo. Orlangan po. Kain po. Hindi, share kasi sila kanina. Hindi gawa ni. Also, Ayan oh. Isang magandang buhay. Kailangan na po natin tanggalin ang mga manok at smells like yung mga bugok na itlog. Ano? Sabi ni Bebe, huwag ka na maglagay dyan ng bulate kasi sabi ko, maamoy daw. Sabi ko, Bebe, hindi maamoy yung ano daw ng kalabaw. Sabi ko, Bebe, hindi, walang amoy ang alapate. Itong manok ang mabaho kasi yung mga, alam nyo na. Kaya tinatanggal na natin yan. What is this? Kahapon, ano tayo? Maraming bisita. Ganda ang gising mo ngayon, Kong? O medyo ano? Kumusta ang gising mo? Ha? Pag-ayos lang, ibig sabihin hindi maganda. Ha? Problema o ano? Ha? Wala naman. Ayun. Maganda. Tinatawanan lang ang problema, Kong. Ayan. Tayo ay pagwalis-walis na. Meron akong biniling ano dun eh. Longganise, ha? Kaya lang ang ginahatan ni Bebe yung mga ano, bangus. May laro pa ang Warriors. Ako po. Ay, sana naman eh. Maganda yung ating baboy. Babalot ng kanin. So ito, dito pakita lang natin yung ating view deck kahapon. Tayo po ay tutuwa dahil ang daming nagpapapicture na. Pero ayun nga, may mga kaunti tayong alam niya na, may mga babaguhin din, dagdag design. So ito, as usual, lalagyan po natin to ng bakod na ano lang, kahoy, mga kahoy doon. Pero magagandang pagkakatabas na, sabi ko kay Papa yan. Tapos ito, gustong palagyan ang kaunting bubong ni Bebe. Sabi ko na eh. Kasi mga farmer, kung gusto mo magpa-fit nyo nito, ito po ay mainit. Mainit po mga farmer ang ano, ang bakal. Ayan o, mainit pa nga o. Medyo ano pa lang yan ha, mainit. So gustong palagyan ni Bebe ng counting shade. Pero titingnan natin kung ano, kahoy na lang nga eh, 'di ba? Maganda din. Kasi ang ano po, sabi nga nung ano ka farmer, bakit hindi mo inusog? Usog mo sana. Sabi ko, hindi po kasi yan po ay hihigaan at magpapapicture ka. Ayan oh, na parang ikaw ay nililitsyon, 'di ba? Tapos ayan si lechon, tatanggalin po yung letter T na yan. Pwede naman iusog na lang ano. Gagawin daw baboy. Parang gano'n yung letter T. Hindi ko alam kung anong pwedeng ano. Ang dami naming ako naman kasi nagbibideo. Sabi ko, Bebe, ang hirap nang i-monitor yung i-check pa ng ano, 'di ba? Kasi ako po nagsasalita, ano. So ang siyempre, 'di ba? Medyo hindi ko din napansin. Kasalanan ko din. Tapos sila paggawa ng paggawa, hindi din pala binibisita. Hindi din nila tinitingnan. Si Saysay ganon din. Kasi silang dalawang promotor dito eh. Si Saysay ang may contact doon sa pintor. Si Bebe naman ang nag-ano ng design. So sinend nila. Kamali pa din. May giyang kapangpangan, lechon. Alam ko Bisaya din, ganyan din ang ano nila.
Pero talaga ang pinaka anong spelling talaga is lechon, CH. So ayun, tapos eto medyo magastos pa to eto maganda sana din, hanggang dito siguro. Medyo maglalagay daw po kami ng parang maliit na shade dito, yung pepawid siguro, nakaganon. Tapos lalagyan ng, di ba may bench dito, so mayroon din pawid na konti para pagka kayo po ay maluwag naman, laki naman so pwede tayo ma-extend ng konti para may lilim ng konti, kahit para mainit. Pwede po kayong umupo dito, yan, uupo kayo dito facing the beautiful view of Mount Arayat. So ayun ang pinaplano namin. Yan, mahaharangan na yan kasi may magkakabakod-bakod na. Tapos sa next season sasabihan ko si Poroy, kasi isa sa mga may-ari yan, pamilya ni Poroy si Jomar, mga Arellano. Sabi ko pakiusapan natin, isprayhan natin ng clear out pagka tumubo pa lang ng maliit para maputol natin yung cycle nitong okra-okrahan. Nako, sabi ni Poroy, nako kuya, matagal niya nang pinaplanong anuhan din yung in charge dito na magpa-spray nga daw, kaya lang syempre medyo malaki din na po ang gagastusin din. Kasi yung isang galon po nasa 4,000 ata, 3,500 clear out. So sabi ko, kahit tayo ng tayo na mag-spray. So at least tayo mag-spray. Yun, sprayan na lang natin mga farmer. At para mas maganda po ang view natin. Ay, dyan lang di ba? Actually, pangarap ko itong lupang ito Kaya lang complicated po ang mga bagay-bagay. Presyo, title, medyo pa po yung title kasi nasa ninuno pa nila. Hindi pa nila napapaayos. Pero maganda. Kaya lang, yun nga, iniisip ko din, ini-imagine ko nung nagkaroon ng flash flood kasi sarado na po halos dito So mag-aalaga ka ng, kasi pangarap ko talaga po mga ka-farmer ito sa lechon business, kasi ever since naman yan naman po talaga ang pangarap ko baboy. Napunta tayo sa lechon business dahil ayun nga, hindi naman tayo kumikita sa pag-aalaga lang ng baboy, so you have to cut the middleman. Ang pangarap ko talaga, kasi dahil kinakapos din tayo, malay mo naman, umunlad pa ng umunlad ang ating lechon business or pwede tayo mag branch out, pwede tayo mag-chop sa somewhere in the city, nearby cities like San Fernando, Angeles, di ba? Pwede tayo mag-introduce diyan ng kasi ako naman po naniniwala na medyo nakuha na naman namin yung right nasa tamang landas, ika nga, yung lechon business po, baboy. So makapag-produce ka ng sarili mong baboy, talaga namang yan na po yung pinaka sabihin mo ng ultimate dream ko na, di ba, lechonan. Kasi pag ikaw ang nakapag-produce ng sariling baboy, yung lahi po kasi talagang napaka-importante. Yung breed ng baboy na gagamitin mo sa lechon talagang doon po nakasalalay. Pagka sablay, wala na. Meron nga ako nakitang post sa ewan ko anong lechonan yun, kasi pinost siya, wala daw laman, ninakawan daw yung Alam nyo mga ka-farmer, sa mga bago pong order, wag po kayong, baka mamaya nahiya kayo, si ka-farmer binabawasan pala yung hindi lang po kayo nagsasalita Unang-una, hindi po tayo nagbabawas ng karne. Nakita nyo naman yung pinagkatan pa nga po ng naandyan pa sa loob, diba, yung sa ribs. Pero dahil yun nga, ang ginagamit po natin minsan medyo may taba talagang baboy, kasi yun naman po ang requirement sa magandang lechon, medyo mataba ang baboy. 3 hours na umiikot yan, nagkakaroon po yan ng gap, yung taba sa laman, balat, and then yung laman, lalo na kung medyo, kasi kami po mas luto po talaga yung baboy, matagal pong umiikot kasi ako mas gusto kong malambot ang karne, ayaw ko ng saktong-sakto lang na parang tumatalbog pa yung karne pero luto na mas ninuluto namin. So ang tendency, malulusaw po yung taba.
Kaya pag chinap ninyo yan, makikita po ninyo lusaw yung taba. Makikita nyo yung gap nung yung balat, nakahulmang ganyan, yung laman nakababa na. Hindi po binabawasan yon, walang bawas yon. Nalusaw lang talaga po yung taba. So ayan clear na po tayo. Kasi mayroon din nagpaliwanag na gano'n pinost pa siya sa Facebook, ganyan. Ganyan, wala na ninakawan pa. So sa mga marunong, alam nila, naiintindihan nila yan. Pero sa mga minsan, 'di ba? Alam niyo na madududahin pa. Hindi po 'yun ninanakawan talaga. Pero yung liempo, yan ninanakaw po yan talaga. Liempo, tapos ninanakawan ng mga marurunong, yung mga pigi, kinakat na ganon. Pero kami po hindi. Baka ma-experience ninyo, may kaunting angat ng yung taba po yun nalusaw. Kasi hindi po maganda ang walang taba sa lechon. Di ba lagi ko sinasabi, bilog. Kita nyo yung baboy ni Ka-Farmer Anthony, matataba po yun, pero 30 pababa, maganda talagang lechon. Tsaka masarap din naman po yung may taba. Ito puro laman, hindi talaga masarap yan. Diba? So ayun, paliwanag ko lang. So yun ang ultimate dream po natin na dito. Kaya lang kailangan pag-aralan din sabi ko nga, kailangan ko ng pag-ipunan din ng lupa. Kaya lang lupa lang muna, kasi ngayon po hanggang wala pa tayong bakunang nakukuha sa ASF ay nakakatakot. Puputok at puputok po yan, maniwala po kayo. At ako'y naniniwala yung ASF na yan ginagamit nila bilang weapon para makontrol yung ating pig population dito sa Pilipinas, dahil ang frozen business po ay napakalaki. It's a billion industry ang frozen meat. Ayaw na po nila yan kasi alam nyo na, government. Ako, taas ang sasabihin ko po, ang kalaban ng ating mamamayan ng sambayan ng Pilipino ay ang gobyerno. Ayan, magalit na kayo, magalit. Ang kalaban po ng taong bayan ay ang mismong gobyerno, pinakamalaking sindikato. Ayan, open na po, sinasabi ko talaga. Sila ang pinakamalaking, nasa Kongreso, nasa Senado, ang mga sindikatong yan. So sila din pong umahawak niyan. Importation ng bigas, everything, mga pwedeng pagkakitaan. Ginawa nga nilang negosyo ang taong bayan. So yung mga frozen meat na yan, ang nasa likod niyan malaking din, yung impluwensya. So ako naniniwala, pagka dumadami na po yung backyard baboy, bigla na lang puputok. Sabog na naman ng ASF para ma-wipe out na naman po yung baboy. So magiging dependent tayo sa frozen. Nakakalungkot, pero ako hindi man nila ginagawa ng na-actionan na ano bang pwede, di ba? Kita nyo naman nangyari sa Batangas ang ginawa nila, nagpakalat sila ng bakuna, pero para lang may counting action, pero di ba? Ang binakunahan nila yung infected na. Bakunahan mo yung wala pa para hindi natamaan. Bakit yung infected na? Hayaan mo na yun. Diba? Hayaan mo na yun. Dahil infected na yun Ang bakunahan mo yung wala pa dapat para hindi natamaan. So ngayon ang balita, bandang meron na namang sana wag naman pong kumalat kasi magde-December, diba? Apektado na naman ang ating negosyo. So yun lang po ang aking pasensya na po kayo, medyo pagdating sa usaping ganyan, medyo ako po'y din, kasi syempre may mga anak din po ako, di ba? Kailangan po natin ng kailangan natin magalit talaga na. Kailangan na natin magalit. Kasi wala pong mangyayari, pinaikot-ikot lang tayo. Ay, ayan, kakain na kami. Ayan, maiba tayo. Ay, masarap na almusal. May ako dun masarap na longganisa. Alam mo naman mga ka-farmers, pwede sa akin ito sa almusal. Hindi ko alam kung ano bang bangus daw tsaka gulay kain na tayo. Vegetables. May longganisa ako doon. Hotdoggers. Nakita mo ba yung longganisa doon? Hindi. Meron akong binili doon. Pero okay na yan. Tingnan mo naman ang mga lechonero natin, mahal na mahal talaga, nakahain na. Talaga nga. Ayan,
Tapos meron tayong bagong produkto kasi mga ka-farmer, ayan, sa mga bubisita, kailangan po namin ng tulong ninyo. Ito po ay banana chips na tinulungan ni Bebe yung kaibigan nilang Aita, si Ami. Kasi po medyo tragic yung nangyari sa kanya. Na hit and run po yung asawa niya. Actually yung si Ami, isa sa mga pinaka doon sa Porac, yung pinupuntahan mo namin, yung pamilya nila, isa sa mga, sabi nga nung nag-deliver, isa sa mga matikas na Aita yan sir, masisipag sila. Talagang madiskarte, masipag. Sa kasamaang palad naman, na hit and run po yung asawa niya. Kailan lang? Last month lang ba? Magkakasama silang pamilya, nagpahinga lang sila sa gilid. Oo, nagkakasama daw silang pamilya. Galing sa somewhere, ano? Parang trabaho. Oo. Pag-usap ng mga kalakal. Oo, Kalakal. Ayun po, na hit and run. Tapos yung asawa lang ang namatay, ano? Oo, siya yung napuruhan. O napuruhan. Ayun, hit and run pa. Grabe naman. So, ayun, nabiyuda po siya. So, ngayon, nag-ano siya ng mga negosyo na banana chips. Actually, mura na to. Magkano mo bebenta to? 200. O, 200. Mga farmer, ayan, o. Banana chips. Ano siya? Tinikman ko siya. Ano siya? Di ba saging? Sarap nga, nagustuhan niyo. Ang sarap kasi sa unang kagat, saba agad. Hindi siya matamis po yan. Oh, ito yung nahanap ko na banana chips na Lasang ano, hindi bukid po na. siya, yung nabili namin sa Bukid na. Ayun, alam nyo yung saging na hindi hinog, pero naandun na, pasampa na, papunta na ng Manibalang. Hindi po siya matamis, hindi siya coated ng so healthy. Malutong pa. So ayan, available po dito. Kung si Bebe ng subok muna ng 50 pieces, sana at least makatulong din po tayo. So, kapon late na dumating. Banana chips para sa kawang gawa. Yum. Walang kayo. Pag-noodlangan po. Kain po. Hindi, share kasi sila kanina. Hindi gawaan eh. Kaso umiwalay sila. Ubusin mo na yan. Asan bang birthday boy? Birthday niya ba? Ha? Bakit masyado naman kayo? May surprise. May surprise daw. Parang mas maganda ang kulay nito, Bebe, Kaya nga. compare sa Ganyan talaga yung gusto. Puso mo, palitan mo. It's not, naman, 1 galon lang, 2 galon. Kesa naman lagi mong tinitingnan, yung agam-agam mo na hindi mo nakuha yung gusto mo. Yan po, mas magandang kulay compare dito. Worth it naman na gumastos ng paunti-unti kasi sabi ko nga, yung kainan naman po, maganda naman ang feedback. Marami ang bumabalik, marami ang excited na bumalik. Tsaka nakuha na po namin yung isa sa mga pinagpapasalamat namin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin, lalo na po sa ating lechon house, munting lechon house. Alam nyo naman, open lang. Oo, hindi naman po ganun kaano yung service dahil hindi naman po talaga ito mga 'di ba, yung mga nagtatrabaho natin. Pero ang laking tulong po nito sa amin, sa kanila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat, 'di ba, sa tunay na kahulugan ng salita. Sabi nga na yung mga balikbayan po na nagbabakasyon na simula nung ilinagay namin tong kainan na kumain dito. So, yung umuwi po yearly, salamat po ng marami kasi naisisingit nila, bumabalik. Minsan 4 na beses na, 2 beses, 3 beses, so ibang more than that pa na talagang kasama po sa schedule
maikling bakasyon, pero kasama sa schedule ang pagpasyal po dito sa amin para lang kumain po. So ayun, salamat ng marami. Kaya kami po ay unti-unti, kahit medyo tight ang budget, ipinipilit po namin magkaroon ng bago dito sa ating lechon house. So sana samahan niyo po kami. Ayun, maraming salamat talaga. Malay natin maging Friday, Saturday, Sunday ito, di ba? So unti-unti lang. Yung mga kubo, may plano po nating dagdagan din yan. Nagpa-repaint tayo para maiba naman ng konti. May nabili na rin pala akong bebe, pang dito. Ay, singit natin. Ayan, kain na po muna ako. 20 minutes na pala ang ating video. Ayan. So, meron na. Meron na. Ano yan? Deliver ata? May Transportify ka ba o lalamove? Ayan, marami pong salamat. At happy birthday mamaya. Bigyan namin ng greetings. Wala pa yung mga bata syempre. Si Ate Sylvia. Ayan, happy birthday. At shoutout na rin kina Kuya Gilbert Cuevas at Ate Alma Cuevas. Hello po sa inyo. At may pinapabati siya eh. Ayan. So tingnan po natin bago tayo. Shoutout kay Ate Mer. Ate Mer Maliari. Si Ate Mer po ay nag-aantay lang sa Mabolo. Tingnan natin yan. May pinapabati po si Kuya Gilbert. Ayan. Late na pala. October 18. Ayan. Nabati na rin naman natin. Happy 82nd birthday. Tapos tingnan na rin po natin ito. Yung mga pinapabati si Bebe. Ayan. Shout out po sa family Sulit from Canada, Saskatchewan. Ayan. Ano to? Medyo ano to? Lumabo Ayan. Especially kay Jan. Ayun, from Maryland, Maria Nova Gregorio, happy 56th birthday. November 2 ngayon yan, ka-birthday ni Jomar. Ayan, from Mom and Dad, June and Norly Magsino from Las Vegas. Ayan, masugid nating taga-subaybay. At pinapabati din po ni ka-farmer Perry Carag. And ayan, Lola Mayet, happy birthday daw po. October 38th birthday. Ayan, kay Seferina Carag. Ayun. At syempre sa November 2 din naman po ay happy birthday din po kay Ate Mayet Carag. Ayan, 61st birthday, November 2. Ayun, happy birthday. At ganon din happy birthday kay Eliza from Lulu and Esi Maglalang, November 10 naman. Happy birthday. Ayan, naglaga natin ang sign para at least sign na nabasa na natin. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Ayan, waiting na naman po kami sa isang umaatikabong aksyonan sa ating lechon house. Good luck to us.